Yan. So, hello, hello. Yan. Uy, si The Champ, Mentor Rigel Legaspi. Uy, JR, Abby from Norway. Hi. Dayan, Jonas Lee. Hello, hello sa inyo. Uy, mag-asawa. Ito, power couple. Reynaldo and Marilyn Zornosa. Emelita and Ronaldine. Hello, hello, hello. Maraming salamat sa inyong oras na binigay po ngayong gabi na to. So, sige, simulan na po natin. Before anything else, ako'y again nagpapasalamat sa BODs. Siyempre, higit sa lahat sa ating Panginoon, no? Sa magandang pagkakataong ito at gabi na to na binigay sa atin. Alam niyo po, for the past few weeks, medyo hindi ganun kaganda yung pakiramdam natin. Medyo, ayun nga po, mapapansin niyo po sa nakakakilala sa akin, siguro first time na lang ulit ako makitang nakasuot ng salamin. So, medyo may konting ano lang ako, eye irritation, no? So, pero okay, the show must go on regardless. Mabuti nabigyan tayo ng lakas ng pangangatawan ngayon to start and continue. Kaya naman, all glory to Him na nagbibigay sa atin ng pang-araw-araw na pangailan at grasya. So, sige, simulan na po natin. Handa na ba kayong matuto? Ayan, taga saan po kayo? Meron ba rito mga galing head office, Luzon, Visayas, Mindanao, and even international? Siguro marahil maganda na malaman ko kung nasaan po yung mga audiences po natin, no? Para at least I could also give a shout out. Ayan, uy, si Mentor Julie Ray from Laguna, nakauwi ka na, ha? Si Xiaomi, ang haba ng pangalan, 21091119. Taytay Rizal, Lawrence from Pasay. Si Angeline from Caloocan, Davao. Medyo marami na, mga tangat na. Alright, so sige, handa na ba kayong matuto? Ayan. So, siguro before anything else, let me share some of my background para at least makilala niyo po ng konti kung sino ba yung tao nasa harapan po ninyo. Katulad po ninyo, aking mga kapuso, kapamilya, katropa, ka-IM, ako rin po ang agent of hope, no? But before ako joining or before joining to I'm Worldwide, I've been doing this kind of industry for quite some time. Sa maliwala po kayo sa hindi, I've been connected with this business for over more than 2 decades or mga 22 years na to be exact. So I'm turning 40 this birthday ko talagang in-announce, 'di ba? Sabi nila 40 is the new ano ba daw? Is the new 20, ganun ba 'yon? 'Di ba? So more than half of my life has been dedicated to this industry. Kaya naman ako yung nagpapasalamat at tuwang-tuwa na nabibigyan na naman ako ng pagkakataon upang makapagbahagi ng ating konting nalalaman. Ang goal ko po is sana may matutunan po kayo, mapulot po kayo dalawa sa aking mga iba ating mga kaalaman. So handa na ba tayong matuto? Simulan na share my slide. Ayan, so ito, shinare ko po or, ayan, teka. Yes, yes, yes. Ayan, ito na. Ayan. 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 Sige nga po, kita nyo ba yung slide ko? Para gusto ko lang malaman from our audiences. Ay, hindi ko pala sila mabasa. Ay, ito. Ayan. Kita nyo na ba? Yes po. Okay, sige, game. Simulan po natin. So, my topic for this evening is our deadly pitfalls in network marketing. Ang galing ng pagkakasunod, no? So, the company I am worldwide. Yesterday, nanood ba kayo kay Mentor TJ? Grabe, di ba? Talagang napakagwapo. Napakagaling ng speaker po natin. So, doon po tinuturo ano yung mga kakailanganin natin gawin upang tayo ay maging sa negosyo. Ngayon naman, ang aking magiging topic naman, ano yung mga dapat nating iwasan or bantayan. 'Di ba? So, etong topic na to, medyo siguro hihingi pa lang po ako as early as now, bubusina na po ako. Kung sa tingin mo na medyo ikaw yung tinatamaan o sa tingin mo ikaw yung medyo patungkol dito, hindi naman po ito personal. Siguro ito lamang ay kaunting paalala para tayo ay may remind at makapag-adjust tayo sa ating pagninegosyo dito sa IM. Okay, so simulan po natin. Deadly pitfalls in network marketing. So nung nakita ko to, ang nakalagay dito as early as now, I'm going to announce it, 10. Okay, meron kami personal neto sa aming organization, sa aming team 15. Pero nagsisimula to, na ano rin dumami na ng dumami. It started with 7, no? Pero ngayon, I'm going to discuss 10 deadly pitfalls in network marketing. So, sige, ano ba yung pitfalls? Does any one of you familiar with pitfalls? Sige nga po, ano yung pitfalls po? Ano po yung pagkakaintindi po ninyo or pagkakaunawa po ninyo pag sinabing pitfalls? Does anyone? Sige nga po. Ayan, si Jonas Lee, Patibong, Bitag. Ayan, uy, Bitag, parang iba yun ah. Ayan, well, the same. No? Tama po, no? So pag sinabing deadly pitfalls, ito po yung mga parang patibong, bangin, di ba?
mga bagay na dapat hindi natin puntahan or dapat nating iwasan. Tulad po ng ganito sa illustration. Ayan. 'Di ba? Pag nakakita ka ng ganyan, tutuloy ka ba? Let's say nag-akit ka ng hiking o kaya you're driving, may nakita kang warning sign sa daan. 'Di ba normally iiwasan mo 'yan. Hindi mo dediretsohin lalo na kapag motor ang binabiyahe mo, may matinding lubak. Sino dito yung nag-ride, no? Mga rider. Di ba? Pagka may mga konting lubak lang, delikado, madulas ang daan. O kaya pag may nakikita kang ganito sa daan, no? Lalo ngayon medyo maulan-ulan, uso yung ganyan ngayon. So dapat nating iwasan. So itong pag-uusapan natin, isang mga bagay na dapat po nating iwasan during our IM journey o habang ginagawa po ng pagninegosyo. So simulan po natin unang-una. Ito po yung pinaka laging unang sinasabi, binabanggit. Ito po kasi yung pinakasimple, pero ito yung pinakamadalas na unang patibong na pinupuntahan ng tao. Ito po yung reinventing the wheel. So bakit? Ang negosyong I Am Worldwide o network marketing business, napakaganda po nito na kahit para kanino ay pwedeng gawin. Bakit kamo? Kasi madali, may sistema, okay? Susundin na lang po natin. Kaya lamang, marami po kasi sa atin, hindi ganon inaaral, iniintindi. At the same time, iniisip po natin na medyo mas mahilig tayong pumunta doon sa shortcut. Kasi lahat po nito, especially with this business, with this company, mayroon tayong proseso na dapat sundin. Whether you like it or not, may proseso po ito. May mga iba po kasi ang gusto agad shortcut. Kaya ang ginagawa po nila, ayan, halimbawa, kung nakakita na po kayo ng bisikleta, 'di ba? Nakakita na ba kayo ng bicycle? 'Di ba normally ang bisikleta, ganyan ba yung itsura ng gulong? 'Di ba? Sabi nga sa akin, one of the life skill dapat matutunan daw is riding a bicycle, no? So, ayan. So, halimbawa, ganyan yung itsura ng bisikleta mo. Sa tingin mo, aandar kaya? Hindi pag-attend ng training. Ayan. No? Yung mga karamihan din, ayaw ng pagbabago. 'Di ba? Gusto nila, especially for those people na may konting kaalaman na po o experience sa ganitong negosyo, ang tingin po nila ay marami na sila masyadong experience sa kaalaman, kaya ayaw na po nilang mag-aral uli, ayaw na nilang